Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon na sinamahan niyo po kami muli sa ating gawain sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo ngayon ay nasa panahon ng panalanginan at ipanalangin natin ang ating bansa. Mga kapatid, awitan po natin ang Panginoon. Jesus is all the world to me. Si Jesus ay lahat sa akin, buhay ko at alin, lakas na di magmamahalin, lagi kong kapiling. Kung mayroong kalumayan, si Jesus ang kaaliwang. Kagalakay binibigyan, siya'y akin. Si Jesus ay lahat sa akin, sa hirap ay alin, lahat kong kailanganin ay gawad sa akin. Ang init at saka ulan, saganang palay at gulay, ang lahat ay kanyang bigay, siya'y akin. Si Jesus ang aking lahat, ako'y magtatapat. Bakit ako'y dililiyan? Pag-ibig niya'y wagas. Si Jesus paglilingkuran, hindi ako babayaan. Susundan siya gabi araw, siya'y akin. Si Jesus ang kaibigan, pinagamainam, aking pagtitiwalaan, ngayon'y kailanman. Ang buhay kong maligaya, kagalakay walang hanggan. Lalasapin ko sa Kanya, siya'y akin. Amen. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nais po namin, Panginoon, na sa araw nito, lukuban niyo po kami ng iyong banal na Espiritu upang manuan namin ang iyong banal na salita na siyang aming pagkain ng aming kaluluwa. Panginoong Hesus, ipahintulot niyo po na ipagkaloob niyo po sa amin ang iyong banal na Espiritu. Banal na Espiritu, pagkasihan niyo po kami at manahan kayo sa aming piling. Sa pangalan ni Jesus.
Amen. Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos at buksan po natin ang ating mga Bibles sa mga Gawa, chapter 2, verses 42 hanggang 47. Acts chapter 2, 42 to 47. At ito po ang sinasabi. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kabalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya at nagtitipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsikasikain sila sa kanilang mga pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Nagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong liligtas. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Kumusta po kayo mga kapatid? Lalo na po sa ating enhanced quarantine community quarantine at lockdown. Kumusta na po kayo? At nawa ang pagpapala ng Diyos ay laging sumasa inyo at kayo bigyan ng kanyang kapayapaan at maranasan ninyo ang kanyang kabutihan. Ilang linggo na lang po mga kapatid at maaaring tanggalin na ng ating pamahalaan ang enhanced community quarantine at maaaring tanggalin na po ang mga tinatawag na lockdown or checkpoint dito sa Metro Manila at gayon naman sa mga kalapit na probinsya. Maaring tayo ay malaya na at sabik na tayo na mamasyal lalo na po sa mga lugar na kung saan ay wala namang restriction. Alam niyo ba sa South Korea, noong mga 1980s, nagkaroon ng tinatawag na church growth explosion. Dumami ang mga tinatawag na evangelical Christians mula sa ibang religious group. At sumabay din naman ang economic prosperity ng bansang ito. Dahil umunlad ang ekonomiya ng bansa, alam ba ninyo mga kapatid, karamihan ng mga evangelical Christians ay wala sa simbahan kundi sa kanilang mga negosyo at trabaho. At ang iba naman ay nandoon sa mga tourist spot. Dati maraming nagsisimba sa simbahan pero ngayon ay kumukonti. Saan po nanggagaling ang information nito? Meron akong kaibigan na naging kaibigan ko sa Batangas na isang pastor na Koreano. Dapat hindi po ito mangyayari sa ating bansa, lalo po sa ating simbahan, na pagkatapos ng tinatawag na lockdown and enhanced community quarantine na maaari ito ay tatanggalin ng ating pamahalaan. Mga kapatid, wag nawang mangyari na wala tayo sa mga gawain ng ating simbahan. Dapat ipagpatuloy po natin ang ating ginagawa mula nung tayo ay nagkaroon ng enhanced community quarantine at tayo ay nagbulay-bulay at nakikinig ng mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan ito sa online worship service at lalo po itong ating ginagawa ngayon. Alam ba ninyo na mga sinaunang Kristiyano sa kapanahonan ni Apostol Pedro at ng mga alagad ng ating Panginoon, habang nadama nila ang pagmamahal ng Diyos at naranasan ang kabutihan ng Diyos personally, sila ay aktibo sa mga gawain ng iglesia.
Basahin ko po muli ang Acts chapter 2, verses 42 hanggang 47. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ng marami ang kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At lahat ng mga nagsisampalataya at nagkakatipon-tipon, lahat nilang pag-aari ay para sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. Babasahin ko po sa inyo ang 47. At nagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingat ng buong bayan at idinagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong ligtas. Sa makatwid, mga kapatid, sila'y laging dumudulog sa mga gawain at natili sa mga turo ng mga apostol at aktibo sila sa mga fellowship bilang magkakapatid at nagpirapiraso sila ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Dapat ganun din po ang ating gagawin pagkatapos ng enhanced community quarantine na ito. Pagkatapos ng lockdown at magkakaroon tayo ng laya na tayo ay magkaroon ng mass gathering sa ating simbahan, dapat tayo ay laging dumadalo sa mga gawain ng ating simbahan upang mas lalong tumibay ang ating panampalataya at ipinapakita natin sa Diyos na tayo ay tapat-tapat sa Kanya. At dapat din po tayo ay sumama sa ating mga panalangin katulad ng ginagawa natin every Monday hanggang Saturday na mayroon po tayong prayer covenant na ito ay napakalaga para sa atin sapagkat ang ating bansa ay mayroong banta ng economic crisis sapagkat ang dulot ng salot na ito, ang COVID-19, ay economic crisis sa buong mundo. At maaring yung mga OFW natin na sa ibang bansa ay wala silang trabaho at wala silang mapapadala na mga remittances sa ating bansa para sa kanilang pamilya. Kaya mahalaga po ang panalanginan. Dapat din tayong manalangin upang dumami tayo at lumago spiritually. We pray because God commands us to pray. At ito ang Panginoon ang pinakamodelo ng ating pagiging mapanalangin. It is the way how we communicate with the Lord and praise Him. Corporate prayer is an important part of the life of the church. Mga kapatid, na dapat ito ay samahan niyo po kami sa aming mga panalangan sapagkat ito ay isang paraan para lumago ang ating simbahan. Alaman ninyo na our church is a community of faith under the lordship of our Lord Jesus Christ. Isang komunidad na pinili ng Diyos. Kayo ay pinili ng Diyos. Isang lahing hinirang. Kayo ay hinirang ng Panginoon. Isang komunidad na nakatalaga sa Diyos. Kayo ay hinirang at nakatalaga kayo para sa Diyos. Pinili kayo upang maging Kanya at maghahayag ng mga kahangahangang gawa ng Diyos. The church is the fellowship of believers, a fellowship of sharing their belongings to others, sharing their faith to others by uplifting those who are in distress. Kaya napakalaga ang inyong gagawin sa pagkatapos ng enhanced community quarantine. Our faith expresses in worship, teaching, and preaching and providing the spiritual needs by studying the Word of God. Mayroon pong 5 palatandaan sa isang lumalago na simbahan or the identity of a progressive and dynamic church. Number 1,
Isang iglesia nagtuturo ayon sa katuruan ng mga apostol ng Panginoon. A church that teaches apostolic truth, verse 42. Apostolic teaching which is based on what the Bible instructed us. Meaning this church is a learning community. A community that follows God's instruction. Basahin ko sa English ang verse 42. They spent their time in learning from the apostles. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Pangalawa po, mga kapatid, a church that cares for the people's needs. Verse 42 and 45. Basahin ko po sa iyo sa 44. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya para sa lahat at kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Meaning that this church is a caring community. Number 3, this church should be a worshiping church, or a church that worship God in truth and in spirit. Sa verse 46, day after day, they met as a group in the temple and praising God. So this means that this church is a worshiping community. Number 4, a church that gains the favor of God and the people. Alam ba ninyo sa ating outreach ministry, Galilee Outreach Ministry, maraming natutuwa sa atin at sila ay nagpupuri sa Diyos sapagkat mayroon tayong ganitong gawain. Natulungan natin sila sa pamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at gayon din naman pinakakain natin sila bilang pagtalima sa banal na kalooban ng Diyos. This church that draws favor to God and also to the people. Number 5, a church that grows in number. Ito yung a model church, a growing community, a dynamic church. Every day ay mayroong madadagdag sa ating simbahan dahil kayo ay aktibo na nag-participate sa ating mga gawain na katulad ng mga sinaunang iglesia, mga alagad ng ating Panginoon. Sila ay maalam at sila ay nagpupursige na magawa yung nais ng Diyos sa kanilang komunidad. Sana mga kapatid, pagkatapos ng enhanced community quarantine at papayagan na tayo na magkaroon ng mass gathering in the church, manghawa tayo ng tinatawag na contagious faithfulness, contagious holiness, contagious righteousness, the faith that can change the whole world into a pandemic, transforming life in Christ, a transforming community for Christ. Sana po ganito ang mangyari sa ating simbahan. Pinapahinga lamang tayo ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng lakas at pagkatapos nito, palaguin natin ang simbahang ito. Tulungan niyo po kami, lalo na po ang ating minamahal na administrative pastor, Reverend Rani Jacinto sa kanyang pangunguna. Atin siyang tulungan upang maging matagumpay ang simbahang ito sapagkat wala siyang minimiti kundi maging matagumpay ang simbahang ito. Gayon din naman po kami mga kapatid. Nawa ang pagkapala ng Diyos ay laging sumasa inyo at ingatan kayo ng Diyos kahit saan kayo magpunta ngayon at magpakilanman. Amen. Muli po tayong manalangin mga kapatid. Salamat o Diyos na pinili mo kami at itinalaga mo kami na maging bayan mo o Panginoon. At salamat din po Panginoon na ginamit mo kami upang pagpaghayag ng iyong kabutihan sa mga tao. Panginoon, pagpalain niyo po kami at magiging instrumento nawa kami na magiging
transforming agent sa aming simbahan at yan po sa aming bansa. Na walang ibang Diyos na katulad mo, makapangyarihan sa lahat. Tunay na ikaw ay totoo at naranasan namin, O Diyos, lalo na sa aming mga kanasan na kung saan meron kaming mga problema. At inangat mo kami sa gitna ng mga problemang ito at ipinakilala mo sa amin na ikaw ay tapat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan ni kakalimutan man. Kaya purihin ka namin lagi, Panginoon, at kung mayroon pa kaming pagkakataon at lumalakas pa ang aming mga katawan, kami ay magpapatuloy at magsisikap na gagawa ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, maraming salamat na mayroon kaming Diyos na katulad mo. Isang Diyos na mahabagin. Isang Diyos na hindi madaling maggalit. At Diyos na kapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, pagpalain niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy, Panginoon, na inihahandog po namin sa inyo ang aming pagpapasalamat. Pagpapasalamat, O Diyos, sa kabila, sa gitna ng patuloy na nangyayari, Panginoon. Salamat po sa wisdom, sa karunungan na binibigay mo sa aming pamahalaan, O God, Yes, sa Lord. local government unit. Kung ma-extend man ang quarantine na ito, Panginoon, ito pa rin ay para sa ikabubuti po ng lahat, Panginoon. Yes, Salamat po, O Diyos, sa pananatili po namin sa aming mga tahanan na lalo naming naalala, lalo naming na pagbubulay-bulayan ng inyong salita. At salamat po sa pagpapaalala sa bawat isa sa amin, Panginoon, na sa sandaling magbalik sa normal po ang lahat ay manunumbalik muli ang aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pag-aaral o pagdalo sa mga gawain, Panginoon. Kayo po ang Diyos na nagpapahintulot pa rin at magpapangyari pa din sa lahat. Panginoon, salamat sa buhay ng aming mga manggagawa sa iglesyang ito, O Diyos. Pagpalain niyo po maging ang bawat sambahayan, bawat pamilya ng mga anak mo sa iglesyang ito. Salamat din, Panginoon, maging sa aming barangay, sa aming mga nanunungkulan sa barangay, sa aming chairwoman, Panginoon. Pagpalain niyo po siya. Ngayon din po ang kapaligiran na aming kinalalagyan, Panginoon. Yes. Salamat sa buhay ng mga frontliner na patuloy Yes, na Lord. naglilingkod, Panginoon, para sa ikaayos at ikaliligtas po ng lahat laban sa Yes, sakit Lord na Jesus. COVID-19, Panginoon. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagpapasalamat. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Patuloy po kami nagpapatuloy sa pagtawag sa iyo sa sandaling ito, O Diyos, na may mga kahilingan kami sa oras na ito, ang aming pong mga minamahal na miyembro ng aming iglesia, ang St. Paul United Methodist Church, na patuloy at patuloy po namin silang inaalala at patuloy na isinasama sa mga panalangin katulad nito na aming ginagawa araw-araw. At kami, Panginoon, alam ko na sinasamahan nila, napapanood nila ang mga mensahe na ito na kung saan ay dinadala namin sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga tahanan upang sa ganitong paraan sila ay aming mapalakas at i-assured, Lord, na hindi kami dapat matakot o mag-alinlangan sa iyong kapangyarihan, na nawa, Panginoon, ay matapos na ang aming pinagdadaanan ito. At although, Lord, na hanggang May 15 pa po, ay sana po, Panginoon, ay tapusin mo na upang mas lalo pa kaming maging masigasig at maging maalab ang paglilingkod ng mga minamahal naming miyembro kung sakaling kami ay magkaroon uli ng kalayaang magsama-samang sumamba sa iyo, manalangin at magsaliksik ng iyong banal na kasulatan.
Panginoon Diyos, tinadalangin po namin na aming mga miyembro na nawa ay patuloy mo silang alagaan, Yes, Lord. ingatan, Panginoon, i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Yes, Dahil Lord. Panginoon, ang mga blessing nila ay patuloy nilang naisishare. Maliit man ito, Panginoon, ito ay mahalaga sa kanilang mga manggagawa. Dahil sa pamamagitan nito, Panginoon, ay pinapakita nila ang kanilang pagmamahal at pag-aalala sa kanilang Yes, Panginoon. mga manggagawa na patuloy na ginagamit mo upang sila ay mabigyan ng kalakasang espiritual, bagamat hindi kami nakikita-kita sa isa't isa. Yes, Lord. Damang-dama namin, Panginoon, ang pagmamalasakit sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Sa mga bata, sa mga senior citizen, sa mga kababaihan, sa kalalakihan, Panginoon, ang Galilee na nauuhaw sa iyong mga salita, Panginoon, nawa pagbalik nila ay mas lalo pang maging malakas ang kanilang pananampalataya. Yes, Lord. Ang aming school na ginagamit mo, Panginoon, mga teachers, ang mga staff, Yes, Lord, patuloy mo silang palakasin, bigyan ng mas maraming karunungan Yes, Lord. upang sa pagbalik nila ay magamit mo sila sa ministry of teaching. Lord, Yes, Lord. ganun din po ang aming mga council members, Lord, na tunay na nakakamiss na po yung ginagawa namin, mga pagmi-meeting, upang maiayos ang mga programa ng aming iglesia, Panginoon. At nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng mas maraming karunungan, mas malalim pang pananampalataya upang kami ay magsama-sama na nagmamahal sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa kanila, Panginoon. Ingatan mo sila at nawa ay bigyan mo pa kami ng pagkakataong mabuhay ng matagal Yes. upang kami ay magamit mo sa paglilingkod sa iyo. Lord, ikaw na pong bahala sa kanila. More blessings to come, Lord, at parati mo silang ingatan sa kanilang mga tahanan. At wag mo po silang pahihintulutan na magkaroon ng ganitong mga sakit na salot na ito. Lord, lahat po ng ito'y dinadalangin namin sa iyong kapangyarihan na alam po namin na sasagutin mo ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan. Patuloy naming ginugunita ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Ang iyong kapangyarihan sa buong sanlibutan ng Diyos ay nahahayag dahil sa gitna man ng karanasan ng buong bayan, buong sanlibutan, nangingibabaw pa rin, O Diyos, ang iyong dakilang kapangyarihan at ang iyong dakilang pag-ibig na hindi mo pinahihintulutan na ito'y magiging laganap sa bawat isang lingkod, bawat isang mamamayan sa buong sanlibutan. Nandun pa rin, O Diyos, ang iyong kalinga sa gitna ng pagsubok na ito. Andun pa rin ang iyong dakilang pag-ibig na binibigyan mo ng pagkakataon ang mga infected na gumaling. Dahil Yes. binibigyan mo sila ng pagkakataon para sila'y magpuri at kilalanin ng Diyos sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na itong pinagdadaanan ng buong sanlibutan, bahagi ito ng iyong mga salita na nakatala sa Biblia. Pinaalalahanan mo kami na kami bumalik sa inyo. Pinaalalahanan mo kami na bumaling kami kay Kristo na dumating sa amin sapagkat patuloy na ipinagdiriwang namin ang kanyang kadakilaan, paulit-ulit na ipinagdiriwang namin ang kanyang pagkabuhay na maguli, upang ang kanyang pagkabuhay na maguli ang siyang nagtuturo sa atin na kami ay dapat maging mamuhay na rin na buhay na buhay. Merong Kristo, merong Diyos sa puso namin upang sa gitna man ng mga trahedya at delobyo ng buong sanlibutan, alam namin, Panginoon, na magtatagumpay kami at hindi mo pinahihintulutan
na mangyari ito kung kami babalik sa inyong piling. Kaya nga, O Diyos, sa pagtatapos ng aming dalanginan, sa napakagandang umagang ito, salamat sa inyong mga salita, salamat sa presensya ng bawat isang manggagawa ng St. Paul. Salamat, O Diyos, sa St. Paul members na patuloy na nagmamahal sa amin. Salamat, O Diyos, sa aming bayan dahil pinahihintulutan mo ito na bawat isa sa amin ay maging disiplinado ang aming buhay para matuto kami na sumunod kung alin ang mga batas at utos na pinaiiral para sa kabutihan ng aming bayan. We include this prayer, our brothers and sisters na bahagi ng frontliners. Patuloy na ingatan at pagpalain mo sila, ang mga doktor, dakila naming Panginoong Diyos. Alam namin na isinusuong nila ang kanilang personal na sarili. Ngunit alam din namin, O Diyos, nalulukoban mo sila ng iyong banal na espiritu para ang mga kapatid namin ito patuloy na sila'y makapaglingkod at may bigay nilang pinakamabuti, hindi lamang sa mga infected na mga kababayan namin, kundi ang lahat ng mga nangangailangan ng medical referrals at medical healing mula sa aming mga doktor na ito. Kaya nga, dakilang Diyos, sa inyo po naming ibinabalik ang lahat ng aming papuri at pagsamba sapagkat sa napakagandang umagang ito, tunay na muling nahayag ang iyong kaluwalhatian at ang inyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Diyos na si Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Dalangin namin.